shoutout sa Team Paihiyanda mo. Mubit Road Warriors at sa mga Makairostan. Ride zip sa inyo. And shoutout sa Manowar Boys. Maraming salamat sa suporta nyo. Sa mga gusto mong pa-shoutout dyan, comment lang kayo. Ako si Chi, taga Mandaluyong. Isa akong call center agent at night shift yung schedule ko. Tuwing 1:00 ng madaling araw ang pasok ko ng mga panahon na to. At dahil nakatira ako sa Metro Manila, hindi ako naniniwala sa mga aswang. Kasi ang alam ko, sa probinsya lang yung mga ganitong kwento. Doon din kasi ako lumaki kaya palagi ako nakakarinig ng mga kwento tungkol sa kanila. Pero ang karanasan kong to ay nangyari noong March hanggang April 2024. Dito din mismo sa barangay namin, sa may Mandaluyong. Ng mga panahon na to, ang mode of transportation ko ay pagbubok ng motor papuntang trabaho. Tuwing 1:00 kasi ng madaling araw, wala ng jeep o MRT. Kaya ito na lang ang ginagawa ko. At bago ako makipagkita sa rider, lalabas pa ako ng compound namin. Tapos yung compound na to, may mga ilaw naman palabas ng kalsada. Pero may mga puno't halaman din sa paligid. Pero sa tuwing lumalabas ako at nadadaan dito, nandito yung pakaramdam na parang may nakatitig sa'yo. Wala naman akong third eye pero malakas ang pakiramdam ko sa ganito. Kasi kapag tumataas yung balahibo ko sa batok at parang nanlalamig yung buong katawan ko, alam kong merong kakaiba sa paligid ko na hindi nakikita ng mga mata ko. Saka isa pa, may abilidad akong makaramdam. Kapag masama na yung tingin sa akin ng tao, alam ko kung saan direksyon ako titingin kaagad. Ang unang karanasan ko sa mga aswang ay nang pauwi na ako galing sa trabaho. Mga around 11 AM na to. Pasakay na ako nito ng MRT. Pagkapasok ko sa loob ng tren, biglang may tumapik sa akin matandang babae. Sabi niya, umupo raw ako dahil buntis daw ako. Hindi ko na matandaan yung boses at mukha niya. Pero binaliwala ko lang to kasi hindi naman ako buntis. Na-offend pa nga ako kasi anong tingin niya sa akin? Malaman at malaki ang tiyan? Kaya hindi ako umupot, nagsabi na lang ako na hindi na. Pero matapos to, kahit nasa bahay na ako, hindi pa rin maalis sa isip ko na pinagkamalan akong buntis. Kaya gumamit ako ng pregnancy test. At tama nga yung tumapik sa aking matandang babae. Buntis nga ako nito. Dito na nagsimula yung mga unusual na nangyayari sa bahay namin. Tuwing gabi kasi, may kumakatok sa dingding namin. Kahit nasa pinakadulo na napwesto ang bahay na tinitirahan namin mag-asawa, kaya parang imposibleng pagkamalan kami na maling bahay at katukin to. At sa tuwing matutulog naman ako, may nag-i-scratch o kumakaskas ng kuko sa may bintana namin kung saan ako banda natutulog. Pero hinayaan na lang namin to at hindi na lang pinansin. Pero may isang araw, sabi ng isa naming kasama sa inuupahan naming bahay, kapag tumatambay daw siya sa labas tuwing madaling araw, laging may kumakalabog daw sa bubong ng bahay kung saan banda yung kwarto namin. Hindi naman daw niya nakikita kung ano meron sa taas ng bubong, kaya hindi niya masabi kung ano daw yon. Kaya dahil dito, naisipan ko na magpa-albularyo. Isa sa pinasasalamat ko na kahit Metro Manila to, ay merong mga albularyo pa rin nakatira rito. Isang araw, nakasabay lang ako sa kakilala ko nito. Kasi magpapatawa siya sa albularyo dito lang din sa barangay namin sa Mandaluyong na hindi ko napapangalanan para sa pribadong pagkakakilala namin. Kasama ko nito yung anak kong 5 years old na bukas ang third eye. Gusto ko rin kasi tignan kung mabuti o masama manggagamot yung pupuntahan namin. May abilidad kasi ang anak ko makakita kung masama o mabuti ang isang albularyo base sa may kita niya rito. Yung ginagawa ko muna pagdating namin sa bahay ng albularyo, tinatanong ko yung anak ko ng palihim kung may nakikita ba siyang monster sa paligid ng bahay o ng albularyo. Ang ginagawa ng anak ko, iniikot niya yung paningin niya sa buong bahay at sinasabi niya kung wala o meron. Pero sabi niya sa akin ito, sa katabing bahay daw ng albularyo ay meron dahil haunted house daw to. Kaya maraming monster siya nakikita rito. Kaya dahil sa sinabi ng anak ko, napanatag ako magpagamot dito. Nauna nang nagamot ng albularyo yung kasama ko. Nung ako na yung sumalang sa albularyo, sinabi ko kagad sa kanya na may gumugulo sa akin na aswang. At ilang araw na akong minamanman na noon. Dahil sa tuwing naglalakad kasi ako palabas ng compound at dadaan sa mga puno, nakakaramdam ako na may nagmamasid sa akin. Sabi niya sa akin ito, "Totoo ang mga hinala mo. Minamanmanan ka ng mga aswang. Dahil dito sa barangay natin ay merong 18 na aswang na nakatira. At hindi lang basta-bastang aswang, kundi matataas na uri ng aswang. Kahit ako, hirap silang kalabanin." Dahil dito, binigyan niya na lang ako ng lana, medalya na sinusuot sa leeg, at mga bilog-bilog na isabit ko daw sa bewang o tiyan ko, pangontra sa mga to. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, at sa mga araw na nakakaramdam ako na may nakatingin sa akin sa may bandang taas, mukhang itong gabing to ay nakahanap na ng tiyempo, o di kaya napagplanuhan na ng aswang na to na biktimahin ako.
Kasi nung palabas na ako sa compound, nagtaka ako kung bakit wala yung ibang ilaw sa daan at isang ilaw lang yung nakabukas. At yung bukas na ilaw na yon ay dun pa nakapwesto paglagpas ko ng mga puno. Nilakasan ko na lang yung loob ko nito na tawirin to at binuksan yung flashlight ng cellphone ko. Pero iba na talaga ang pakiramdam ko nito. Lahat ng balahibo ko sa katawan ay tumatayo na. Iba na rin yung lamig ng hangin. Basta, iba yung pakiramdam ko nito. Nung nasa may puno na ako banda, tumakbo kaagad ako papunta sa may ilaw. At dito ko na naramdaman at narinig na may gumagalaw sa puno na parang tumatalon to papunta sa katabi nitong puno. Kaya tumakbo pa ako ng mabilis nito hanggang sa makasalubong ko na yung binukong rider na hingal at kinakabahan. Saktong pagkita ko sa kanya, sabay kaming nagulat dahil sa malakas na kalabog sa may bubungan. Hindi tunog na bumagsak o tumalon na pusa to dahil mabigat ang tunog na yon. Parang tunog ng isang malaking tao. Ano yun? Aswang? Hindi ko na siya sinagot nito at sumakay na lang ako sa motor niya dahil ayokong matakot din siya kapag sinabi ko na aswang nga yun. Matapos ang trabaho ko ng 11 AM, dumiretso kaagad ako sa albularyo. Sinabi ko sa kanya yung nangyari at dali-dali naman siyang sumama sa akin papunta sa may bahay namin. Pagkarating namin sa amin, tinaniman niya ng proteksyon ng bahay namin at nagsabi din siya sa akin na mag-ingat sa mga puno na nandito kasi may mga maligno rin daw siyang nakikitang nakatira sa mga to. Nagsabi rin ako sa albularyo na to kung pwede kong ipasara yung third eye ng anak kong 5 years old, kaso tinanggihan niya ako kasi kusa naman daw yung sasara pag tumanda na ang anak ko at kung hindi man daw ito magsara ay may purpose daw to. Kaya wala raw akong dapat ipangamba. Kahit nung nasa probinsya pa kami ng anak ko, ilang albularyo na rin yung pinakausapan ko na isara na yung third eye ng anak ko kasi lapitin talaga siya ng mga elemento. Pero ayaw nila kasi yung bata raw ay may mabuting puso at nakikita nilang magagamit niya to sa tama. Hanggang naikwento ko sa mother ko ang tungkol sa paggulo sa akin ng mga aswang. Napapagalitan pa nga ako kasi hindi raw ako naniniwala sa kanya tungkol sa mga aswang at ibang entities. Noon pa lang kasi, sinasabihan niya na ako na maglagay ng bawang at asin sa may bintana at pinto namin. Tapos baliktad na walis tingting din daw. Siya rin ang nagbigay sa akin ng holy water. Kaya lagi ko na lang binibiro sa kanya na maglalagay rin ako ng sibuyas, toyo, suka, paminta, laurel at manok para adobo na. Pero minura lang ako ng mother ko kasi kung nagkataon daw na makuha ng aswang yung bangkay ko ay papalitan daw ng katawan ng puno ng saging to. Gusto ko na lang sana siyang sagutin ito ng gataan na lang nila para may pangulam sila. Kaso seryoso talaga yung mother ko kasi laking ilo-ilo to. Nakaranas na rin daw kasi siyang kalabanin ng mga manananggal at ang iba pang mga aswang. At saka nung toddler pa lang daw ako at nasa ilo-ilo pa ako nito, sabi ng mother ko, sobrang sakitin ko raw noon at lapitin pa raw ako ng mga aswang at ibang elemento. Kasi nga raw, maputi raw ako. At isa pa, maganda pa daw yung pagkakakulot ng buhok ko. Nawala lang daw yung pagiging sakitin ko nang tinuwid na ako ng dagat at tumira kami rito sa Metro Manila. Ang hinala nila kung bakit ako nagkakasakit ay dahil may engkantong nagkakagusto sa akin. Dahil isang paraan daw ang pagtawid sa dagat para lubayan kanila. Isa pa sa katangian ko, parehas kami ng mother ko na may nunal sa kaliwang bahagi ng collarbone at may nunal sa kanang binte. Pinagkaibahan lang talaga ay may parte sa buhok ko na may mga kulay puti. Simula pagkabata pa lang daw ay may puti na buhok na ako pero isang kumpul lang yun na puro puti. Para bang isang highlight. Pero pinapakulayan ko na lang to ng itim kasi nabubuli ako nung bata ako. At yung hita ko, sobrang puti rin ito. Ito din siguro yung dahilan kung bakit lapitin ako ng mga elemento. Pero sa totoo lang, agnostic ako. Naniniwala ako may Diyos, pero hindi ako naniniwala sa mga reliyon. Kaya lagi kong pinagsasawalang bahala na lang yung bilin sa akin ng mother ko. Pero ngayong may karanasan na ako, hindi naman ata masamang sumunod sa paniniwala ng mother ko. Kasi malaki naman ang tiwala ko sa kanya at alam kong hindi niya kami ilalagay sa kapahamakan. Tungkol nga pala sa pagbubuntis ko, yung first and second trimester ko, laging sumasakit yung puson ko nito. Pero hindi naman ako dinudugo. Sa kasamang palad nga lang, kailangan ko nang i-give up yung trabaho ko. Wala na rin kasi ako maayos na tulog at pahinga. Kasi lagi ako nananaginip at binabangungot na may tao halimaw sa may bintana namin. Kahit nakasarado naman to palagi. Ilang gabi na kasing ganun yung nangyayari at paulit-ulit lang to. Pero natigil lang ang bangungot na to nang sinabuyan ko na ng holy water yung labas at loob ng bintana namin. Naglagay na rin ako ng asin at hiniwang bawang nito. Kahit sa pinto namin, may asin at bawang na rin. Nakapanganak naman ako ngayon at healthy naman si baby. Mukhang hindi talaga nagtagumpay yung aswang sa pagkuha sa baby ko sa sinapupunan. Pero masasabi ko lang, magaling na pregnancy test ang mga aswang. Dahil early weeks pa lang, alam na nila kung buntis ka o hindi. Yun nga lang, iba yung trauma na magagawa nila kapag namarkahan ka na nila. Kasi mula na mangyari sa akin ng insidenteng yon, hindi na ako nagpapagabi o lumalabas ng 6 PM onwards. Bahala na yung trabaho. Nakakahanap naman ako ng work from home. O di kaya day shift na trabaho na lang.
Hindi ko na rin babanggitin kung saan barangay sa Mandaluyong to. Dahil ayoko makabuo ng takot dito sa barangay namin. Basta isa lang ang sigurado ko. May aswang dito sa Mandaluyong.